Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Dooy may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at ngayon ay pagdiriwang ng kapisahan ng mahal na Birheng Maria ng Lourdes o Our Lady of Lourdes, kung saan doon sa lugar sa France ay naroroon ang lugar kung saan nagpakita ang mahal na Birhen sa batang si Bernadette. At doon ito ay naging lugar na puntahan ng mga taong may sakit at napakaraming kwento ng himala na nangyari sa lugar na ito. Ganun pa man, ito ay patungkol sa pagpapakita ng mahal na Birhen at sa kanyang pagpapakita, hatid niya ang mensahe mula sa Panginoon ng pagbabalik loob, pagsisisi sa kasalanan at pagbabagong buhay. Yan lagi ang tema o nilalaman saan man siya magpakita o sa bawat aparisyon na kanyang ginagawa. Pero ito po ay dahil pa rin sa Diyos, na hindi naman kumikilos ang mahal na Birhen sa kanyang sarili lamang. Kaya nga maging sa ating Ebanghelyo, siya ay nakiusap sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus, na tulungan ang ikinasal dahil malaking kahihiyan para sa kanila na nakapusin o kulangin sa inumin sa oras ng pagsasaya o handaan. Kaya maganda po sa puntong ito kung saan ang mahal na Birhen ng Lourdes ay puntahan ng mga may sakit. Maganda na pakinggan natin kung ano ang sinasabi ni Maria, kung paanong sa ating Ebanghelyo sinabi niya sa mga katulong, sa mga magsiserve ng alak, sinabi niya na gawin ninyo
ang anumang sabihin niya sa inyo. Hindi sinabi ni Maria, gawin niyo kung ano yung sinabi ko, kundi gawin ninyo kung ano ang sinabi niya. Sino yung niya? Ang kanyang anak, si Jesus. Madalas ang atin pong pagkakasakit ay bunga ng ating katigasan ng ulo, bunga ng pagsuway natin sa mga utos ng Diyos kung kaya tayo nagkakasakit. Sabihin na natin, kahit pa sabihin sa sobrang pagtatrabaho ninyo, kaya kayo nagkasakit. Pero tandaan nyo, may utos ang Diyos na mamahinga. Araw ng pamamahinga, pero hindi tayo tumitigil kasi bawal huminto. Bawal mamahinga kasi sayang ang kikitain. Pero diba, pag nagkakasakit, lahat ng kita mo nauubos naman. Bakit nagkakasakit? Yung mga samaan ng loob natin. Yung mga nandyan sa ating mga dibdib. Kaya tayo inaatake sa puso. Kaya tayo na-high blood dahil sa ating mga ugali. Pero lahat ng ito, kayang-kayang pagalingin ni Jesus. Kung papakinggan nga natin ang sinasabi ng ating mahal na ina, ang mahal na birhen, kung gagawin natin ang lahat ng sinasabi sa atin. Hindi ko alam, no? Iba-iba naman ang ating sitwasyon. Ano ba ang sinasabi sa iyo? Para lubusan ka ng gumaling. Para mawala na lahat ng mga bigat o dalahin mo sa iyong dibdib. Lagi naman sa ating sinasabi, humingi ka ng tawad o magpatawad ka para lumuwag na ang iyong pakiramdam. So, paano ba? Kasi hindi naman po basta-basta yung pag humawak ka sa mahal na birhen, sa imahin, magaling ka na. Hindi naman ganun. Kaya nga mas mahalaga yung kagalingan espiritual, yung sa panloob, hindi yung panlabas. Madalas kapag nagkakasakit din, iiyak sa Diyos, luluhod sa harap ng Diyos, hihingi tayo ng tulong sa mahal na birhen. Pag gumaling naman na, balik din naman tayo sa kagaspangan ng ugali. Balik na naman sa pakikipag-away. Balik na naman sa pakikipagsagutan. Pero pag humina, lapit na naman tayo. So yung pagbabalik loob, pagbabagong buhay, at pagsisisi sa ating mga kasalanan, yan ang magiging daan ng ating kagalingan. Minsan nga kahit may sakit ka, pero you are at peace. Kahit na mahina ka, pero payapa ang iyong kalooban dahil alam mo na wala kang nang nasaktan, wala ka nang naaway. At talagang hindi ko alam, mahirap yung salitang, hindi ko mahanap yung salita, pero yung bang kahit may sakit, pero payapa ka na pinagdadaanan ito. At yun yung maganda. Yun nawa yung maipagkaloob din sa atin. Sa lahat po ng mga may sakit, maging sa mga online, magtiwala lang tayo sa Diyos, pakinggan lang natin yung advice ng ating mahal na ina, yung kanyang sinasabi, na wag nating hahayaang talikdan ang mga utos ng Diyos. Amen.